At eto na nga mga kababayan, BP Inday Sara Duterte, handang-handa na humarap sa Senado kung matuloy ang impeachment trial laban sa kanya. Naku po, suplak na naman tong mga kritiko niya na nagsasabi mga kababayan na hindi daw dadalo itong si BP Sara dyan sa Senado. Naku po, eto, pakinggan natin nga to mga kababayan. Ang fearless forecast ko hindi siya attend. No, hindi siya attend kasi allergic nga si Sara Duterte matanong, no. So, Anong allergic na pinagsasabi dito mga kababayan? Anong allergic matanong? Ha? Kapag sinagot nga kayo ni BP Sara ay di ba sabay-sabay kayong nag-iiyakan? Pambihira mga kababayan. constitutionally, to begin with, dapat si Sara Duterte should attend because this is the highest accountability mechanism as provided for in no less than our Constitution. But the question is, does Sara Duterte think that she is above the Constitution or not? And the way she has been behaving ever since appears to be that she thinks she is above the Constitution. No, so she will not attend. What happens if she does not attend? And the idea is that the Senate, sitting as an impeachment court, would like to compel her, no? Will the Senate waste its time seeking for... Pamhira talaga tong sila mga kababayan, no? Yan yung problema sa kanila eh. Diba? Kakampuink ba ito mga kababayan? Kakampuets? Di ba? Pinapangunahan na naman nila yung desisyon ng utak ni BP Sara mga kababayan. Or yung kampo ni BP Sara. Alam mo ba sir na hindi na to kamera? Ha? Hindi na to kamera ni Luistro? Di po ba mga kababayan? Ang bihira. Eto na, Senado na yan mga kababayan. Kaya alam natin na si BP Sara ay pupunta dyan. Dahil alam niya na yung labanan dyan is patas. Di kagaya ng sa inyo dyan sa kamera. Di po ba mga kababayan? Diba? At tapos may pa-allergy pa daw. Putot nyo. Or her arrest? I don't think so because the moment that she does not attend, there is waiver naman eh. Waiver to personally confront and she will course it through her lawyers. And alalahanin natin since the impeachment is sui generis, no? A class of its own, it's also political. And what is the kind of message that Sara Duterte is sending the moment that she does not face all the accusations and does not even explain? Grabe yung mga akusasyon pero walang explanation, no? Bakit nga mag-i-explain si BP Sara dyan sa kamera? Pambihira talaga mga kababayan, no? Di pa nga nag-hearing dyan sa Senate. Hintayin mo yung explanation ni BP Inday pagdating dyan sa Senado. Di po ba mga kababayan? Yan yung problema sa kanila eh, di ba? Tila ba'y kagaya lang to ni Attorney Palsis mga kababayan, no? Di ba? Sinuplak ni Paulo Panelo Jr. mga kababayan, di ba? Dahil magalingan na naman. Pambihira. Ito yung problema sa kanila eh, di ba mga kababayan? Di ba? Yun rin yung mahalaga nating tingnan. And the public should make those people pay pagka hindi sila nag-a-attend sa pinakamataas na accountability mechanism ng bansa. Pambihira nga Di ba mga kababayan? Di ba? Parehong-pareho lang Kamukhang-kamukha pa ni Kong Redon mga kababayan. Di ba? Kagaya lang sila. Di ba mga kababayan? And speaking of Kong Redon kabayan, eto, atat na talaga silang ma-impeach si BP Sara kabayan. Patayin mo si BBM. Naniniwala si Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, miyembro ng House Justice Committee na posibleng ma-impeach na si Vice President Sara Duterte sa loob ng susunod na 2 linggo. Sabi ni Redon, hindi anya mahirap makakuha ng kailangang 1/3 o 106 na boto mula sa mahigit. Hindi raw mahirap mga kababayan, di ba? Kasi, inabutan nyo eh. Di ba?
Di ba mga kababayan, usap-usapan yan, di ba? Yung di umano'y gagapangin kung Sandro Marcos yung mga mambabatas mga kababayan para tuluyan lang ma-impeach si BP Sara at yung 1.3 bilyong budget para sa kanila mga kababayan. Ako po, di umano mga kababayan ha. Baka maano tayo dito matibag mga kababayan. Di ba? Alam naman natin yung si NBI Director Matibag mga kababayan. Di ba? Nag-trending yan. Ngayon, Higit 300 kongresista. Ang expectation po natin dyan, within the next 2 weeks, we will have transmitted to the Senate and we have impeached the Vice President. Yung source of confidence natin would be the evidence presented during the proceedings itself. Kung noong nakaraang taon, 7 ganyan sila ka-confidence mga kababayan. Di ba na ma-impeach talaga ng tuluyan na raw si BP Sara. ang articles of impeachment laban kay Duterte. Ngayon, sabi ni Ridon, 4 na lang ang tinitignan nila. So, yung main naman po ay unexplained wealth, bribery, yung pong confidential funds, misuse, at ito po nga threats against the President. No? So, Tapos mga kababayan, yung kay Matibag, wala na. Tila ba'y kinalimutan na nila mga kababayan, no? Dahil napagtanto nila sigurado mga kababayan na yung mga pinagsasabi doon ni Matibag ay naku po, puro kasinungalingan lang pala. Diba? Pambihira talaga, oh. Doon na nga mga kababayan is, di ba? Questionable na yung mga pinagagawa nila. Hindi po ba mga kababayan? Matatawa na lang tayo dito eh. so I think ito, diyan po talaga iinog yung pong mga talakayan at articles of impeachment po natin. Sinusubukan din namin hinga ng pahayag si House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro kaugnay nito. Kapag na-impeach si Duterte at ipinasa na ang articles of impeachment, agad daw magko-convene bilang impeachment court ang Senado. Pero sabi ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa isang pahayag, baka sa Hunyo pa simulan ang trial. Aabutin pa kasi ng 3 linggo ang mga proseso bago ang trial, gaya ng pagpapadala ng summons at reply, preliminary conference para sa stipulations, at posibleng marking of evidence. Yan din ang sinabi ni Senate President Tito Soto. Tingin ni Soto, pinakamatagal na ang huling linggo ng Hunyo na masimulan ang trial. Wag lang daw magkaroon ng mga delaying tactic. Ayaw naman magkomento. Humirit pa mga kababayan itong si Tito Sen, no? Delaying tactic raw. Pambihira. Di ba? Magkasalungan sila ng meaning ng fourth tweet mga kababayan. Di ba? Nung inilabas sa Korte Suprema mga kababayan. Oh. Pambihira. Itong si Tito Sen kabayan na umugong pa naman na, di ba? Papalitan to bilang Senate President mga kababayan ni Chis Escudero. Ay naku po, pag nangyari yun mga kababayan ay wala na talaga, finish na mga kababayan, no? Ng mga abogado ng bise sa sinasabing timeline sa impeachment. Nasa discretion na raw ito ng Kamara at Senado habang sila patuloy na imomonitor ang mga susunod na mangyayari. Sabi ni Ridon, may 7 kongresista ng pinangalanan si Luistro na posibleng bumuo sa bagong prosecution team na uusig kay Duterte sa Senado. Ito pala yung uusig kay BP Sara dyan sa Senado mga kababayan, no? Balik. Tagatahol ng Kamara mga kababayan. Ito, proud na proud sila, ha? Representative Isabel Zamora, Kit Flores, Jose Chowa, Terry Redon, Chil Jokno, at Junel Laila D and Lordan Sowan mga kababayan. Ikaw kabayan, ano sa tingin mo? Itong taga-usig mga kababayan na BP Sara dyan sa Senado. Kung baga, ito yung pangbato ni Luistro mga kababayan. Nalarga na to mga kababayan, ha? Pero paglilinaw ni Redon, hindi pa yan pinal dahil kailangan munang pagbotohan ng impeachment Hindi pa sa pala plenaryo pinal, bago sila makapili ng mga kongresistang tatayong prosecutor. Hindi pa pala pinali mga kababayan, no? Baka mapalitan pa si
Madam Laila D dyan. Pambihira talaga mga kababayan, di ba? Bukod sa mga kongresista, kukuha rin sila ng mga private prosecutor. Jonathan Andal, nakatutok. Sabi mga kababayan, eto na, Tito Sen. Handang-handa pa naman itong si Tito Soto, mga kababayan, di ba? So, nakaka-excite. Nakaka-excite, mga kababayan. Di ba? And speaking of excitement, mga kababayan, is sobrang nakaka-excite din tong balita ni Miss Cathy B. Kabayan na ang bubutong yes for impeachment ay magiging blacklisted na sa INC. Naku po mga kababayan. Di ba kaya yung mga kongresista dyan ay paniguraduhin nyo muna. Mag-isip-isip kayo muna mga kababayan. Di ba? Pero pag totoo yung bilyong budget para sa kanila ay naku po. Mukhang di na sila mapapaisip ata mga kababayan, no? Pag nabigyan ka na ng milyones na yan, pambihira. Huwag naman sana. Di ba mga kababayan, eto pakinggan natin si Miss Cathy B. Ang balita ko dyan sa HOR at sa Senate, kung sino man ang bobotong yes for impeachment Yes po. ay magiging blacklisted na sa INC. Tingnan nyo na lang. Kasi ang balita ko, kahit sa pang-apat na salin lahi ninyo, yung apo ng apo nyo, yung anak ninyo, ay hindi na susuportahan o hindi man lang makakatungtong na sa kanilang lugar. Dahil sila ay nakikiusap pero ayaw niyong pakinggan dahil nakita nila na ang prioridad ninyo ay mamulitika kesa ang iprioridad ninyo ay ang para sa bayan. Tamang-tama. Itong balita po ni Miss Cathy Binag, mga kababayan, no? Ako po, na tila ba'y nagbabala sa mga kongresista dyan na kaya nga lang sinabi natin kanina mga kababayan na isip-isipin nilang mabuti. Di ba? Or timbangin talaga nila ng mabuti mga kababayan kung iboboto ba nilang ma-impeach si BP Sara. Di ba? Pagdating dyan sa kamara mga kababayan kasi magbubutuhan pa sila eh. Di ba? Next week ata na mga kababayan. Ako po, nakaka-excite yan. Kasi malalaman din natin eh kung sino yung kongresista na pepirma na mag-a-agree na ma-impeach itong si BP Sara mga kababayan. Naku po mga kababayan, no? At eto pa mga kababayan, pakinggan naman natin itong si Boss Jesus Bosidoke mga kababayan, no? Na tinatawanan niya itong gigil na si Kong Redon mga kababayan na ma-impeach na lang tuluyan itong si BP Sara. Naku po. Eto mga kababayan, pakinggan natin. Redon, gigil na gigil pa rin kay Vice President Sara. Redon! Alam niyo kasi si Redon, noong panahon ni Duterte, nahuli ito eh. Chairman ng Urban Poor. Urban Poor ha? Tapos panay ang biyahe, gastos pera ng taong bayan. In-announce ni PRRD na tinatanggal niya yung chairman ng Committee on Urban Poor kasi biyahe ng biyahe sa abroad. Hindi nagtratrabaho. Pambihira mga kababayan, no? Heartbroken pala itong si Redon mga kababayan, no? Kay PRRD, kay Tatay Digo. Kasi tinanggal eh. Kaya pala ngayon, labis na labis yung kanyang tila may paghihigante sa mga Duterte mga kababayan. Di ba? Pambihira. Oh? Ngayon, syempre, may galit pa rin. Pero yung kahihiyan, di ba? PRRD will not say such words kung hindi niya alam at hindi siya sigurado. Correct mga And the fact na si PRRD ang nagtanggal sa'yo, talagang hindi maganda ang ugali mo bilang manggagawa sa gobyerno. Now, let's go back to the hearing.
Ang gusto nyo kasi, ang gusto kasing mangyari ni Ridon, Luistro, Abante, Di ba? Lahat na sila. sino pa Nasa bang... kamara. Yung nasa... Lahat ng nasa kamara, boss. Yung mga, di ba? Patatawag natin na DDH, Duterte haters na nandyan sa kamara, mga kababayan. Lima, Di ba? Percy... Ano ba Wait. yun? Si Percy. Percy. Congressman Percy. At yung sino pa dyan na mga ayaw sa mga Duterte, ang gusto nila kasi Tama. mag-attend si Vice President sa hearing para in front of the cameras, insultuhin nila, Tama. tarantaduhin nila, pagsalitaan nila ng masama, at pag ginantihan sila at pag magsalita ang Vice Presidente ng sagot sa kanila na matatalim, magiging biktima na naman sila. Sasabihin na naman nila, the Vice President is speaking words that insults the dignity of this chamber. Di ba, mga kababayan? Yan yung sinasabi natin kanina, mga kababayan. Di po ba? Tapos yung isang, ano ba yun? Abogado ba yun, mga kababayan, na kagaya ni Palsis? Di ba? Sabi niya, allergy daw si BP Inday, di ba? Na sumipot. Pambihira. Sabihin nyo, gusto nyong babardagulan si BP Inday dyan sa kamara. Pero hindi. Di ba? Nagsasayang lang ng laway si BP Inday pag pumunta siya dyan. Alam naman natin na hindi kayo aatrasan ni BP Sara, mga kababayan. Di po ba? Alam naman natin dyan, di ba? Nag-iisa nga lang siya noon na pumunta dyan sa kamara, mga kababayan. Di ba? Kaya sabihin nyo, gusto nyo nandyan si BP Sara para pahiyain nyo. Pero syempre, mautak si BP Sara, mga kababayan di ba? Ulul. The Vice President has already learned her lesson. Correct. Noong TRICOM, pinatawag ninyo yung kanyang mga tauhan, yung mga kasama niya sa Vice President's office. Tapos ang ginawa ninyo, kinulong nyo. Correct. You were after the Vice President. Bakit yung mga tao niya, yung kinulong ninyo? If the Vice President was guilty of something, if the Vice President was hiding something, if the Vice President is not being honest and truthful sa inyong palagay, dapat the Vice President should have been cited for contempt. Pero hindi You went for the weakest link para magalit ang Vice Presidente. Why? Tama. Wala namang kinalaman yung mga taong yun sa galit ninyo eh. Correct. Galit kayo sa Vice Presidente. Hindi dapat dinadama yung mga tao niya. Kahit naman ako, ganun ang gagawin ko. Tama, mga kababayan. Because the Vice President defends his own people and even the Filipino people as a whole. Correct. From corruption. Correct. Rampant corruption of this government. Oh, ngayon, kayo, gigil na gigil kayo. You want to confront her. You want to insult her, pero hindi kayo pinagbigyan. Kaya si Ridon, sa lahat ng mga broadcast nandoon, nagsasalita. Why? Because Ridon also will not have the opportunity to ask any question should there be a hearing in the Senate. Why? Because Ridon is not a lawyer. Tama, mga kababayan. No? Saktong-sakto yung analisa dito ni Boss Jesus Busi, mga kababayan. Kaya pala nag-iiyakan sila ngayon, mga kababayan. Dahil syempre, pagdating sa Senado, hindi na pwede yung bardagulan, mga kababayan. Yung cheche bureche na mga tanong. Di po ba, mga kababayan? Naku po, kaya ngayon, puro katsaw na lang yung ginagawa nila, mga kababayan, na kesyo di dumating si BP Sara, di sumipot ay, di ba? Kaya pala. He is not an assigned prosecutor. Tama. Why? Because he is not a lawyer. Correct. Naglo-lawyer-lawyeran lang. Na ngayon, if and when the Senate will have a hearing, only the prosecutors can ask questions. Correct. Should the Vice President
sit in the witness stand. Oh. Di ba? Kaya si Ridon galit na galit. Gusto kasi niya, sikat siya. Di ba? At gusto niya, i-redeem yung kanyang pangalan. Alam mo, Ridon, once a glass is broken, it can never be repaired. To me, in my eyes, kung anong sinabi ni PRRD sa'yo, that's what I think of you. You cannot undo what you have done. Diba? Just wait for the opportunity that the Vice President becomes President. And when the time comes, let's see. Let's see. If you have something to answer, then you'll answer for it. Correct. If there is none, then you can go ahead and travel the whole world using your own money na galing sa sweldo mo sa taong bayan. Sayang ang bayan! Idol na talaga natin itong si Jesus Bossy Doki, mga kababayan. Oh, sir, saludo po. Di ba? Hindi takot ng mga kababayan na, di ba, ibilulgar yung nasa Ilocos na mga project ng mga Marcos, mga kababayan. Di ba? Mismo siya, pinuntahan niya doon, mga kababayan, no? At hinamon tong si, di ba, Sandro Marcos, mga kababayan mismo. At itong si Vince Dizon, kabayan. Ang bihira. Naku po, talagang kahit ano pang gagawin nila, mga kababayan, ay, di ba, itong si BP Inday ay paniguradong magwawagi, kabayan. Dahil ano yung mga pinagagawa nilang tila ba'y, di ba, sinungalingan, mga kababayan, para maano lang si BP Sara ay wala Di ba? Alam naman natin yung di yan nakakatulong sa sambayanang Pilipino, mga kababayan, di ba? Di ba? Nagtaasa na nga yung mga presyo ng ating kinakailangan, mga kababayan, tapos ngayon impeachment pa rin yung inaatupag, mga kababayan, di ba? Pambihira talaga sila. Kaya mabuti, mga kababayan, na mapunta na to sa Senado, mga kababayan, para magkaalaman na talaga. Di ba? Eto, pakinggan natin. Coach Oli, anong masasabi mo dito sa impeachment case ni BP Inday Sara? Nako, pag-usapan natin painit ng painit itong impeachment. Oh. At kung hindi ako nagkakamali, ay magkakabutuhan na sa May 11. Tama. So anong Tama, petsa Coach. ngayon? May 2. Yes. So meron pang 9 days or 10 days. More or less, 10 days. So meron pa silang 10 araw para magpalaki ng maleta. Diba? Sige. Sino yung boboto? Sino yung hindi? Kung ang panabla nila sa pagboto ay sila ay nagpapalaki ng maleta, nagpapalaki ng lagay, di umano. Yan po kasi naririnig natin. Diba? Yan ang kumakalat na balita. At yan din po ang galing sa Tagaloob. Nagpapalaki ng maleta. Nagpapalaki lang ng presyo para boboto. Tatandaan po natin, pagdating ng 2028, tandaan ninyo yung mga pangalan na iboboto na magkaroon ng impeachment si BP Sara. Doon tayo sisingil sa kanila. Kung sila, pinili nila ang maleta, atin ang boto. Correct. Inyo ang maleta, inyo ang bit, amin ang boto. Singilin natin. Hindi naman po pwedeng boboto tong mga to. Tama. Walang maleta. Walang envelope. Ay, sinabi na ni Chanko yan. 6 na kongresista o 1/3 ng mga miyembro ng Kamara ang kailangang bumotong pabor para lumusot sa plenaryo ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon pa lang, nag-uusap-usap na ang iba't ibang partido kaugnay sa impeachment Coach. proceedings. Ang pinakamalaking partido sa Kamara, ang Lakas CMD, nakakailang pulong na raw. Pero hindi raw dinidiktahan ng Lakas CMD ang mga miyembro nito. It's a conscience vote, no?
Uy, Walang galing, magiging mga stand boy. ang partido, Conscience vote o maleta vote? O hindi raw dinidiktahan, pero minamaleta. Nagtatanong lang po. Tama po ba ako o tamang-tama? Tamang-tama ako. depende doon sa Siyempre. mga miyembro kung ano ang kanilang paniniwala at walang sapilitan kasi ganun talaga yun eh. Ayon kay Garin, sa 81 miyembro ng Lakas CMD sa Kamara, kalahati o higit pa raw ang pabor sa impeachment. Ayun. More than half, Uy. no? Uy, Ang sagot niya, dun sa More than lakas CMD, more than half. Tandaan niyo po yung sinabi niya, more than half pabor sa impeachment. O sa maleta. Sige. Baka 2/3 will be in favor, 1/3 will not be. It's a moving number, even if it's our moral obligation and our duty. Siyempre, meron ding iba na iisipin nila, ayaw nila na magkaroon ng political enemies. Meron ding iba na mga nagsasabi na initially okay, pero merong factor kasi may mga groups with influence. No na, or let's say merong mga kumakausap din sa kanila na to protect the vice president. Ang Party List Coalition na alyansa ng mga party list representatives hindi pa raw nagpupulong. Pero sabi ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, sa mga party list, more than half of it. Yung isa, sa lakas CMD, more than 50%. Ang sagot naman nito sa mga party list, more than half. Parang iisa script nyo, brad. Ridon! tama. Pwede ba kitang ma-interview? One-on-one lang, ayos lang. Yeah, go coach, go. More than half daw eh. Di ba? Pareha sila. But anyway, ako sa akin lang tanggalin na yung party list. Hindi naman binoto ng diretso yan ng taong bayan eh. Hindi po lahat ng party list Pero kasi yung mga ayos, binubulok lang ng mga Tama. namumulitika. Tama. Hindi naman nila napagsisilbihan yung Tama mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kampo nila Franz Castro mga kababayan. Yung mga, alam naman natin mga kababayan, di ba? Tila may sila yung naghaharian dyan sa kamera mga kababayan, no? Di ba? Sila pa yung may ganang, di ba? Sila pa yung may ganang ma-impeach itong si BP Sara mga kababayan. Ang bihira. talagang kanilang purpose dyan. Would most definitely support impeachment. Tsaka, hindi pa kayo nagmi-meeting. Paano mo nalaman kalahati? More than half. Huwag mo ka nga ganyan-ganyan, ha? Paano mo nalaman? At saka ikaw ba tagapagsalita ng mga party list? The Vice President. Sa ngayon, binabalangkas na ng House Committee on Justice ang committee report na maglalaman ng resolusyon at articles of impeachment. Nakatakda itong aprobahan ng komite sa May 4. Ang kapatid ng bise na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte matapos sabihing ginagamit ang pondo sa distrito para pilitin ang mga kongresistang bumoto pabor sa impeachment. Ngayon naman ay nagsasabing ginagamit daw ang mga SALN para pagbantaan ang mga kongresista. Pero ang mga nakausap naming kongresista, wala naman daw naranasang ganito. Wala pong ganyan. Akala ko naman mga kababayan kung sino yung nakausap nila. Siyempre, tsuwa mga kababayan, no? Alam nga namang umambing. Na pressure, and in fact mas mahihirapan pa po kami na i-justify at magbulag-bulagan kung kami po ay boboto ng hindi sa for determination of probable cause, samantalang sumisigaw po yung mga ebidensya na nasa harapan po namin. Sa tingin mo may naniniwala sa sinasabi mong yan? Yun lang, Ito kabayan. sinabi ni Pulong. Dati ang ginagamit maleta. Pera-pera sa madaling salita. Ngayon ang ginagamit panakot. Salin. Siguro babawas na ang budget. Tama. So, yung mga nakatanggap before or yung mga maraming natanggap before at napasok sa corruption, sisilipin. Yung si BP Sara nga na maayos ang salin, sinilip.
Paano Correct. pa ikaw kurakot? Correct. Halimbawa, ikaw ay congressman na kurakot. Tatakutin ka, sisilipin sa alin pag di ka pipirma. Mm. Kaya magbabantay tayo. Pag sinisilip ang salin, ibig sabihin, lalo na't hindi pumirma, tama si Pulong. Pag hindi pumirma tapos binigyan ng kaso-kaso, Mm. tama si Pulong. Eh, ganyan naman Yun lang, nangyayari. kabayan. Ginigipit yung mga nagsasalita. Katulad ni Tama. Dipensor, Tama. Jason Sa. Tama. Diba? Oh, ngayon, congressman. Ha? Ngayon, tingnan natin, sinong sinungaling? Si Pulong o si Paul, si Pulong o itong mama na ito. Ha? Pero makikita natin, chances are, sabi nga ni Chanko, may kapalit ang pirma nila before. So malamang ganun din ngayon. So dalawa lang yan. Nabibigyan yung boboto for the impeachment of BP Sara or takot masilip ang salin. Chances are, kurakot. Titingnan natin ngayon. Makukonek naman natin yan eh. Tama. Diba? I believe the best way forward is to put faces on those accusations. Kung sino man yung chief of staff na tinawagan or kung sino man yung congressman na tinawagan, napaka-importanteng lumabas, ilantad at siya mismo ang magsalita. Ako si Tina pa. So ang sabi niya, pangalanan ni Pulong. Darating po tayo dyan, relax lang. Ha? Tama. Correct. Makikita naman natin yung boboto in favor of the impeachment or not. Mm. Ha? Baka doon pangalanan ni Pulong. O, next po tayo. Ngayon naman po, pag-usapan natin dahil maraming nagsasabi na pinipilit na itong kain suka dilaw, pinklawan, itong si Lenny. Mm. At paulit-ulit niyang sinasabi na Hindi pa, tumakbo. Mm. hindi ako tatakbo ng presidente sa 2028. So sa madaling salita, yung kain suka team, walang standard bearer. At alam naman natin, bagamat hindi rin mananalo si Lenny kahit lumaban siya, ang pinakamalakas po si Lenny. Okay? Ito nababalitaan natin, posible daw magbago ng isip si Lenny. Pero, matatalo din. Pero rin, nakahanap po sila. Meron ng tatalo. Sino po? Ito, ay di hamak. Ha? Sabi po, at ako'y naniniwala sa sabi. Ito ang tatalo kay Sara. Ito Sino ay yan? di hamak. Mas malakas kay Lenny. Naku po, sino yan, coach? Pambira mga kababayan. Sino yan mga kababayan? May clue ba kayo? Kaya kailangan, ngayon pa lang, gumalaw na si BP Sara dahil kung hindi, tatalun siya nito. Ha? Tingnan po natin. Tingnan po natin yung mabigat na kalaban ni BP Sara. Mhm. Ang mabigat na kalaban ni VP Sara sa 2028? Oops. Madam Shabit ka ba yun? Nagsabi na si Lenny na hindi tatakbo any position national. Mhm. Kung may isang salita siya, wala lang malaban. Kung may isang salita, baka umi-style lang din yan si Lenny. Tama Pero ba? ayaw mo siya, matatalo rin siya eh. Lalaban. May lalaban pero pag gumalaw ang baleta, yun ang problema. Mababaw sa baleta ang katotohanan. Iyon po ang matinding kalaban ni BP Sara. And I totally agree with Gob Chabit. No? Yes. Alam nyo, hindi po yan salita galing out of nowhere. Yan po ang salita na kahit ngayon mapapatunayan nyo na. Walang tatalo kay Sara. Ako, sa Correct. tingin ko, dalawa lang Correct. ang posibleng tumalo kay Sara. Kung papatayin siya o talagang gagalaw ang maleta. This is very obvious. Tingnan po ninyo. Sa sobrang laki ng ebidensya, sa sobrang dami na nagtuturo
kung sino ang mastermind, alam nyo, dapat tapos na to. Kung sa ibang bansa, huli na yung mastermind. Correct. Kung sa ibang bansa, gumagalaw na ang sundalo. Kung sa ibang bansa, gumagalaw na ang kamara. Kung sa ibang bansa, gumagalaw na ang Senado. Kung sa ibang bansa, gumagalaw na politiko, gumagalaw na ang taong bayan. Kung sa ibang bansa, even media and bloggers, dediretsuhin kung sino yung mastermind. Pero tingnan nyo kung anong inaasikaso ngayon. Impeachment ni Sara, pinagbibintangan ng KOJC, Yun. at hinuli si Jason sa. Alam nyo kung bakit? Because of maleta. Ganun lang kasi Paldo, yan. mga kababayan. Kaya hindi nila masasabi na itong binabanggit ni Chavit Singson kinuwas na parang bula kung saan. Obvious, kitang-kita nyo ngayon. No? Saan ka nakakita ng inaasikaso ng kamera si BP Sara? Oh, halimbawa lang. Halimbawa lang. Ikulong si Sara. Ma-impeach si Sara tapos ikulong nyo pa. Sa tingin ninyo, lutas ang problema ng Pilipinas? Hindi. Siyempre. Hindi po. Tama. Yung magnanakaw laya eh. Remember this. Ang adik sa kapangyarihan at ang adik sa pera, lulong yan. Tuloy-tuloy magnanakaw yan. So kahit anong gawin nyo kay Sara, yung pagnanakaw tuloy-tuloy, maghihirap ang Pilipinas. Anong punto ko? Bakit aasikasuhin mo si Sara na hindi naman matutulungan yung problema natin Tama. sa korupsyon? Correct. Hindi po ba? Correct, coach. Andun ang malaki nating problema. Kaya ako, alam nyo, sinasabi ko sa sarili ko, sinasabi ko rin sa iba. Ha? Kung ganito ang mga leaders natin, look at the leaders now. Instead na habulin yung mastermind, babanatan si Sara for the sake na ang kanilang motto ngayon ay magkaisa para hindi makaupo si Sara. Instead na solusyonan natin yung problema natin ngayon dahil nagugutom ang taong bayan. Tama. Hindi. Kalimutan natin yan. Magkaisa. For them, ang prinsipyo, basta magkaisa. Pag ganyan ang prinsipyo ng mga leaders, Wala. magkaisa basta hindi makaupo si Sara. Kahit makaupo si Sara sa 2028, asahan nyo po, hindi aasenso Pilipinas. Dahil kung ang mga tao ganyan pa rin ang nakapaligid, ganyan pa rin ang iboboto nyong tao, walang mangyayari sa Pilipinas. Ito pa, tingnan po ninyo yung sinabit ni Chavit. Maganda po ito. Yung Madriaga, professional scammer yun. May kaso, ang dami kaso. Ako mismo, nag-file na sa court, ini-scam ako, pinuntahan ako sa bahay, nakipagkaibigan, tapos humingi sila ng pera dahil may video sila si President Noynoy na nagde-deliver to mga PSG to. Puro bang magnanakaw ang kasama. Nakarmas pa sila. So, hinuli ko lahat. Dinamanda ko. Scammer yun. Yun ang testigo. Hindi lang sila makapili. Yung Madriaga, professional scammer. Noy. Yan. Pambira. Ito si Madriaga na tumitistigo kay Sara. Tingnan nyo kung gaano sila ka-desperate. Scammer. Wala na silang makuha eh. Kidnapper nga. Ano nga asahan mo dun? Most wanted nga. At a time, most wanted po yan sa mga pulis. Tama. Diba? Yan ang kinuha nilang testigo. Nakikita nyo yung sinasabi ko po sa inyo na ang laki ng problema ng bansa natin. Why? We have leaders na ganito. Basta lang maidiin si Sara, kukuha sila ng scammer. Kukuha sila ng kidnapper. Kukuha sila ng most wanted. Bakit? Just to protect themselves.
Tatamaan sila kay Sara. Ganyan ang leaders natin. Ang problema natin, ang layo na natin sa katotohanan. Always remember this. The more tayong lumayo sa katotohanan, the more tayo magkakaroon ng problema. And look at the Philippines now. Let me repeat that. Tingnan po ninyo ang Pilipinas ngayon. Ang layo natin sa katotohanan. Yan yung masakit na katotohanan, mga kababayan, di po ba? Grabe na talaga, mga kababayan, no? Kaya palagi tayong magdasal, mga kababayan, syempre na si VP Sara ay patnubayan palagi ng may kapal at di ba, nasa mabuti siyang kalagayan palagi, mga kababayan. Kasi tila ba'y yan lang yung huling alas natin, mga kababayan, para kahit papano yung bansang Pilipinas ay makabangon ulit. Di ba? Maging world class ulit, mga kababayan. Gaya noon kay Tatay Digong. Na pag may nakasalubong tayong dayuhan, mga kababayan, ay naku po, pati sila proud na proud dito sa bansang Pilipinas, mga kababayan. Di ba? Dahil yan sa pamumuno ng isang Duterte brand of leadership, mga kababayan. Di po ba? Ang bihira. Kaya, mga kababayan, yan lang yung hiling ko mismo, mga kababayan, na itong si VP Inday Sara Duterte ay isali natin sa ating dasal, mga kababayan. Di ba? Para ngayong 2028 ay magkaisa na itong si VP Sara ay magiging pinuno na ng bansang Pilipinas, mga kababayan. Hanggang dito na lang po anong latest. Maraming salamat po sa inyong suporta. At syempre, mga kababayan, huwag nyo din kalimutang suportahan Coach Oli News PH, mga kababayan. Subscribe nyo, mga kababayan. At saka sa kanyang Facebook page, mga kababayan, Banateros, syempre, mga kababayan, no? Diba? Kasi ilan na lang yung mga sumusuporta kay Tatay Digong, mga kababayan, at sa mga Duterte, at syempre kay VP Sara. Diba? Kasi inunti-unti na nilang mga kababayan, di ba? Patahimikin Di ba? Kaya, mga kababayan, maraming salamat po sa inyong suporta. God bless you po.